Maayong udto mga kapaglaom, among mga pagyabi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupud-an ug lawak sa teritoryo sa hiniosang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini si Andrew Sinini. Karon ang katapusang Sabado sa Pebrero tuig 2026, among ihatod diha kaninyong mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamaturan ug nagdalaw na kung paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini ang kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan og programa nga magdala kanato sa pagdayig sa kaayo sa atong Ginoo. Kini ang ubos nga igsoon, Riniel Capon. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan o kalampusan ini nga simana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga labas nga balita niining simanaha. Pagka-epektibo og matinud-anong leader gipadako atol sa Mission Reach sa Central Mindanao. Pagtigom sa taliwala sa kalisod. Iglesia sa Buruon naghiusa alang sa Maracat, Iligan City. Public Affairs and Religious Liberty o Communication Department naghatag og iniusang pagpadasig pinaagi sa Mission-wide Grand Fellowship. Golden Boulevard Adventist Elementary School nagpahigayon og gift giving sa Southwestern Philippine Union Conference Garden Church. Gugma sa buhat, feeding sa Sugbungkugon, Misamis Oriental nagmalampusong gipahigayon. Gikan sa hiusang pwersa sa mga katawhan sa Dios, sakop sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist Church. Tinanay sa pagdala sa mga balitang puno sa inspirasyon o paglaom, kalambuan, kalampusan o kamatuoran. Ipalanog, ipakusog, ipalapad ang pulong sa Dios o mensahe sa kaluwasan. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Sa padayon nga pag-andam alang sa masligon o misyonaryong pag-alagad, ipasiugda ang kahinungdanon sa pagka-epektibo o matinud-anong leader atol sa Mission Reach Orientation sa Central Mindanao. Aniya si kapaglaom Irish Del Gallardo alang sa report. Usa ka mahimayawong adlaw dinhi sa Central Mindanao. Diin gipapahigayon ang Mission Reach Training Orientation aron mapalig-on ang kahibalo ug kahanas sa pagpalapad sa misyon. Ang mga diskusyon ug pagpaambit sa kasinatian nakatabang sa pagpalalom sa ilang pagsabot sa responsibilidad isip mga alagad sa misyon. Nakabalo ko nga daghan gikini nga mga strategies o mga pamaagi kung sao na to nga ang tanan nga to mga membro sa church maka-involve kung sao na to pag-reach out ng mga tao nga wala pa nakabaton sa kamaturan. So daghang salamat sa ato nga mga leaders nga nagmugna nini nga ako mismo nahimo nga na-equip pag-ayo tungod ani nga bulaton. Alang ka nako nga usa ka district pastor. Kung giunsa nako pagpakita ang kiniya ingon sa ka leader. Tulura gyud ang ako nga matubag. Una, servant leadership. Sunod, kining-kiniya nga mapailubon o pagkamapainubusanon. Member, kinahanglan nga sa atong sinultian, sa atong binuhatan o sa atong mga gawi, makita si Kristo nga atong gilagaran. Ako nato nga katuyuan sa atong mga iglesia nga human ning ato ang seminar. Ang atong mga iglesia mahimo na gyud nga ma-involve ang tanang member alang sa atong misyon sa atong iglesia. Ang Mission Reach 2026 kini gayud mag-aabot sa tanang mga suok sa dapit sa kalibutan nga ipabot na to ang mensahe sa Ginoo sa dili pa siya mobalik. The aim of this training is to encourage and mobilize all our workers, church leaders, and local churches to reach those unentered towns, barangay, villages, people groups,
and even those in the digital space. Ang maong programa nagmalampuson nga gihimo uban ang aktibong partisipasyon sa kinatibuk-ang 300 ka mga partisipante gikan sa nagkalain-laing distrito. Ang maong programa gitumong aron mapalig-on ang kahibalo, kahanas ug espirituhanong pagpangandam sa matag membro alang sa mas halapad nga pag-alagad sa misyon. Sa maong pagbansay ug oryentasyon, gipasiugda ang importansya sa pagtinabangay, pagdisiplina ug pagkamahinatagon sa pag-alagad. Dili lamang usa ka simpleng pagtigom, kundili usa ka kahigayunan sa pag-andam, pagdasig ug paghiusa. Gikan diri sa kaumhan sa Central Mindanao Mission, kini si Irish Gallardo alang sa MISPA Live News and Commentary. Padayon sa Krasig, Central Mindanao, ug daghang salamat sa madasigong report kapag Laom Irish. Gikan sa Valencia City, anhita sa Iligan City. Bisan pa sa mga hagit o kalisod, nagpadayon ng paglaom samtang nagiusa ang iglesia sa Broon, Iligan City aron magserbisyo. Dili mubos 200 ka mga individual sa komunidad sa Makarat, Iligan City ang nakaambit sa panalangin sa Dios pinagi sa madasigong pakigtimbayayong sa mga kaigsunan sa Broon Seventh-day Adventist Church, ilalom sa Adventist Christian Truth Brothers Association kun aksa sa North Central Mindanao Conference. Alang sa duhang detalye, aniya si Kapaglam Kervin John Asorana alang sa report. Sa kamalaumon nga Martes, Pebrero 17, 2026, ang Broon Seventh-day Adventist Church mipakita sa tinuod nga diwa sa pagalagad pinaagi sa usa ka malampusog community outreach activity sa usa ka komunidad dinhi sa Iligan City. Uban ang nakaiusang mga kaigsunan ug miyembro sa iglesia ang kalihukan na himong usa ka buhing pamatuod sa gugma, pahiusa ug dedikasyon sa pagtabang sa katawan. Kini nga inisyatibo dili lamang usa ka programa, kundili usa ka misyon nga nagpadayag sa kasing-kasing sa iglesia alang sa komunidad. Dili maubos sa 200 ka mga individual sa komunidad sa Makarat, Iligan City ang nakaambit sa panalangin sa Dios pinaagi sa madasigong pakitibayayong sa mga kaigsuunan sa Broon Seventh-day Adventist Church ilalom sa Adventist Christian Truth Spreaders Association kung atsa sa North Central Mindanao Conference. Malipayon usab nga nagsuporta ug nagpadasig ang District Pastors Association, Pastor Joel Villarente, atol sa gihimo nga aktibidades ug nagpaabot sa iyang pag-awhag ngadto sa mga kaigsunan sa iglesia. Higala, anyami karon diri sa Makarat, barangay sa Abono, usa sa mga sityo nga naepektuhan sa maong bagyong Basyang alang sa paghatod ug pagsinati sa mga panalangin nga gitugyan sa Ginoo alang sa matag usa. Ilabi na sa iglesia sa Boroon Church. Ug karon among nasinati ang kalipay, ang maong katagbawan, kung kita di ay makigbahin sa maong buluhaton. Sa gihimo, gipasundayag ni Ginoong din sa kalibutan. Igala ba kaigsunan, amo kamong hagiton. Ato kining apilan nga buhat, sa matag karon gunya, bisan pa man, ngadto sa mga nanghalan aron nga inyo po sa bation ang kalipay, samas kalipay nga among nabati karon. Ang tumong og tuyo niini nga aktibidades mao ang paghatag ug pagtasig ug paghumpay sa mga nabahaan pinaagi sa paghatag og niluto nga pagkaon, tubig ug mga sinina. Matod pa ni Sister Rosalinda Macalisang, usa sa mga leader sa iglesia sa Boroon Seventh-day Adventist Church. Nahimo ni nga programa pinagi sa pagtabang sa mga kaigsunan sa Boroon. And I know God guided me. Kay wala lang yun ako yun na ning abot lang yun sa akong hunahuna nga mao ni ang buhata para makatabang ka sa mga nabahaan diya sa Abono. So that is why I'm thankful nga sa mga kaigsunan sa Boroon nga grabe po sila ka supportive nga bisan og nang higtik yung kailang schedule or unsa ba nga naayos sa kakapos sa pininapi pero mugawas ilang kwarta when it comes nga mutabang sa mga katawan o sa mga kaigsunan. Nakusap ang kalipay sa pagpasalamat ni Sir Roy Sutin, usa sa mga lumulupyo sa apektadong komunidad ug leader sa iglesia sa Makarat Seventh-day Adventist Church ilalom sa People of Hope Association sa mga kaigsunan sa kasigpit nga iglesia nga nakahimo sa pagbisita sa ilang dapit. Daghan kayong salamat sa kining mga kaigsuonan gikan sa Iglesia sa Boroon. Ako kayo among kalipay diri sa Makarat Church nga nakahimo mo sa pag-anhi. No, bisan layo, tiniwala sa trahedya nga nahitabo. Pero nakahimo mo pag-share sa mga panalangin. So dako kayo mong kalipay. So dili kabayaran og sapi among
kalipay nga gibati nga naabot mo dinhi. Jesus showed his sympathy for the people, ministered to their needs, and won their confidence. Usa ka ministeryo ni Jesus na dihang aniya pa siya sa yuta, usa ka ehemplo nga angay usab natong sundon karon. Gikan dinhi sa Macar, Iligan City, Kervin Janasorna, Misma Live News and Commentary. Daghang salamat sa atong mga kapaglaom sa Boroon Seventh-day Adventist Church ug daghang salamat usab kapaglaom Kervin John. Usa ka panagtigom nga nagbunga og kabaguan, lakip na ang panagiusa sa nagkalaing-laing lideres sa komunidad ang gipahigayon sa Southwestern Mindanao pinaagi sa Public Affairs and Religious Liberty o Communications Department. Saksi ang atong kapaglaom, Laika Atienza. Sama sa usa ka dakong panakiusa sa pagalagad, malampusong gipagayon sa Public Affairs and Religious Liberty o CONPARL o Communication Department ang mission-wide Uganda Fellowship nga gitambungan sa 65 ka mga leader gikan sa nagkalain-laing bahin sa Southern Mindanao Mission. Ang kataghanan sa mga mitambong maong mga elders sa simbahan, communication leaders ug mga Adventist nga abogado dinhi sa dakbayan kang Southern Mindanao nga naghiusa uban ang komon nga tinguha sa pagpaligon sa buluhaton sa simbahan pinaagi sa panakiusa, koordinasyon kag matidug-anong pagalagad. Because this ministry is far much better when we work and walk together. And this fellowship that we had this morning or today reminds us that communication is mission and public affairs and religious liberty builds bridges. And with this, I would like to thank the leadership of Southern Mindanao Mission for this wonderful, wonderful opportunity for our local church leaders to come together and be reminded of their mission. Our vision for the PARL in SSD that one of these days soon all the churches, missions and conferences that will be reminded, and not only reminded but naa sila'y mga coordinator sa PARL. Mahitungod sa religious liberty, freedom of conscience, makatabang sa mga batanon and even the church members. Kaya ang naay the presence of the lawyers sa ato, especially din sa SMM, we have as of now 18, according to our president, 18 lawyers who are willingly committed and willingly to help the church. And sometimes, most of the times they are not charging us in terms of land matters and other issues, the illegal, that they can help us in the legal process. Kini nga ministeryo nagpaligon sa atong pagtuman sa panawagan ni Kristo nga magpakita og gugma, hustisya ug serbisyo nga nagdala og kalinaw ug panaghiusa sa simbahan ug komunidad. Gikan dinhi sa dakbayan kang Southern Mindanao, kini si Laika Atienza, nag-report alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom, Laika Atienza. Sa laing bahin, nagpakita og gugma og pagpaambit ang Golden Boulevard Adventist Elementary School. Pinagi silang gift-giving activity sa Southwestern Philippine Union Conference Garden Church. Kini usa ka makahuluganon nga kalihukan nga naghatag og kalipay, paglaom og panalangin sa mga benepisyaryo. Si kapaglaom April Grace Hesta magahatag sa detalye. Tapang padayon sa espiritu sa pagpaambit ug pag-alagad, naghiusa karong adlaw Pebrero 21, 2026 ang mga estudyante ug magtutudlo sa Golden Boulevard Adventist Elementary School alang sa usa ka makahulugang gift giving dinhi sa SWPUC Garden Church. Ubos sa tema nga God is Love, nagsugod ang programa sa makapadasig nga mga presentasyon sa mga estudyante diin ilang gipakita ang ilang mga talento pinaagi sa mga awit, makahuluganon nga mga speech nga nagpunting sa gugma ni Hesus. Pinaagi sa ilang mga presentasyon, gipahinumduman nila ang tanan nga ang gugma sa Ginoo walay kondisyon, walay gipagpili ug angay ipakita sa uban. Among gituyo og paapil ang kabataan sa nursery, kinder o grade 1 niining kalihukan, niining kahaponon sa nagpahulay tungod kay among gustong mabati sa mga kabataan ang value of benevolence and generosity. Because first of all, God is love in 1 John 4:8. Ipadala niyang bigatin Son para pagpangabsay sa kalibutan so that you and I
will have the assurance of salvation when Jesus will come. Human sa mga presentasyon, opisyal nga gipanghatag sa mga ginikanan sa Golden Boulevard Adventist Elementary School ang mga regalo sa mga benepisyaryo. Kini nga simpleng buhat sa paghatag, nagpamatuod sa panaghiusa sa mga ginikanan, estudyante o komunidad sa eskwelahan samtang nagpadayag usab sa tinuod nga gugma sa Ginoo. Nahimo namo ni nga programa ang gift giving ngadto sa mga katawhan labi na gyud sa mga kabataan sa palibot sa Cagayan de Oro City tungod kay among ipahibalo sa among mga kabataan, may estudyante sa Golden Boulevard Adventist Elementary School nga aduna pay mga katawhan, mga kabataan nga nanginahanglan. Bulahaning mga estudyante nato sa Golden Boulevard because they have everything, no? Tanan mga basic needs sa tao naa sila o usahay dili na matagang importansya, dili na mapasalamatan ang mga mabutangan na kanila. Mo na nga among tumong ani nga makabalo sila adunay mga kabataan nga nanginahanglan sama sila panginahanglan apan dili mahimong mahatag sa ilang ginikanan. Og usab ang pagpangita namo sa mga recipients ani is ang mga ginikanan mismo sa mga kabataan, sila ang nag-sponsor 500 pesos each family alang niining mga kabataan nga ilang tagaan. O sila po usab ang nangita sa mao nga mga recipients. And with the help also of our North Central Mindanao Conference, nakaabot ta og 120 recipients. Ang among plano is only 89, kay 89 naman sila, but niabot tag 120 and praise the Lord. And also for the benevolent donors na individuals nga adunay dako kay nga kasing-kasing sa pagsuporta niini. Pinaagi sa yano apan sinsero nga paghatag na pamatud-an pag-usab nga ang tinuod nga edukasyon naglakip dili lamang sa kahibalo kun dili sa pag-umol sa usa ka kasing-kasing nga mapinanggaon og manggihatagon. Gikan dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference Garden Church kini si kapaglaom April Hesta alang sa Mispa Live News and Commentary. Puno sa gugmang pagpasalamat, dalaygo ng Diyos sa maong kalampusan. Salamat sa report, kapaglaom April. Layo sa gugmang gipahat sa mga kaigsuunan na sa North Central Mindanao. Gugma nga gipakita pinaagi sa buhat. Malapusog pahigayon ang feeding program sa Sugbong Kugon, diin ang pagpaambit og pagkaon na himong paagi sa paghatag og paglaom, pagatiman o kadasig sa komunidad. Ano si Kapalaom Giovanni Dayanon Subaan alang sa balita. Usa ka madasigon nga gipatigayon ang feeding program Pebrero 19, 2026 sa Kaulayanan, Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Kini nga buluhaton gipangunahan sa atong mga aktibo ug matinud-anon nga mga layman ug student pastor alang sa paghatag sa grasya sa Ginoo ngadto sa mga kaigsuonan. Ang sentro niini nga kalihukan mao ang house-to-house feeding program. Diin ang atong mga student pastors o layman personnel nga miadto sa matag panimalay sa Kaulayanan sa Sugbong Kugon aron itunol ang pisikal nga sustansya inubanan sa malasigon nga pagampo. Kini nga misyon na sentro sa pulong sa Ginoo sumala sa Mateo 25:35 nga nag-ingon, kay gigutom ako og inyo akong gipakaon, giuhaw ako og inyo akong gipainom. Usa kini nga pagpahinumdom nga ang pagserbisyo sa atong isig kaingon mao di ay ang tiunay nga pag-alagad sa Dios. Nahimong mas malampuson og epektibo kini nga buluhaton, nahimong magmalampuson together with the partnership of missionary volunteers kinsa katuwang sa pagpaabot sa tiunay nga gugma ni Kristo o paghatag o paglaom ngadto sa maong dapit. We are here in the unentered area of Kaulayanan in Sugbong Kugon. And as MMVs, we have made a program to do a malnutrition program in the school here as we saw the need. But as the Lord had it, the schools were closed today. So we went around the town here, the village, and we actually gave the food to the people in the area, which actually were the children as well of the school. You know, Jesus says in Matthew 25 verse 40, "Inasmuch as you do it unto the least of these, my brethren, you do it unto me." Our goal is really to reach the least of these and be a bridge ultimately for the kingdom of God. We want to touch the hearts here with the love of Christ, not by preaching, but by the right arm of the gospel, which is helping and meeting the needs of the people where they are. Gikan dinhi sa Sugbong Kugon, Misamis Oriental, kini si Giovanni Subaan alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang gugma nga dunay buhat, makita, madungog o mabati.
Daghang salamat kapaglaom, Giovanni. Alang sa atong balitang international, sa Harare, Zimbabwe, mga pangulo sa Iglesia Adventista o gobyerno naghiusa alang sa Religious Liberty Program og Hope 365 naglunsad og Digital Evangelism Center sa Ukraine aron sa paghatag og pagampo og Bible study online. Aniya si kapaglaom Reman Apa alang sa detalye. Alang sa balitang international, usa ka panagtigom ang gipahigayon sa Zimbabwe East Union Conference din ang mga lideres sa iglesia o gobyerno nagkahiusa. Naghiusa ang mga leader sa simbahan o gobyerno sa usa ka Interdenominational Fellowship Day nga gipahigayon sa Zimbabwe East Union Conference sa Harare, Zimbabwe aron palig-unon ang religious liberty ug panaghiusa sa katilingban. Gitambungan kini sa mga mayor, opisyal sa gobyerno ug mga membro sa simbahan nga mipuno sa venue. Gipasiugda sa mga lider ang panagtinabangay tali sa simbahan ug estado ug ang papel sa pagtuo sa paglambo sa hustisya, kalinaw ug kaayuhan sa komunidad. Nagkahiusa ang mga partisipante sa pagpadayon sa kooperasyon ug pagpanalipod sa kagawasan sa pagtuo alang sa tanan. Nagtuo nga pinaagi sa pag-iya sa Ginoo, mapalig-on ang moral nga pundasyon sa katilingban ug madala katawhan ngadto sa tinud nga paglaom ug kalinaw. Sa Bukhar, Ukraine, naglunsad og bagong digital outreach ang Hope 365 pinagi sa Digital Evangelism Center aron makahatag og pag-ampo, pagdasig ug Bible study sa mga Ukrainians. Gisuportahan sa Adventist World Radio ang maong sentro gitukod sa Ukrainian Adventist Center of Higher Education nga nagsilbi isip online din ang mga tao makapangayog espirituhanon ug emosyonal nga tabang pinagi sa social media ug digital platforms. Matag adlaw ang mga voluntaryo nagresponde sa mga mensahe, nag-ampo alang sa personal nga panginahanglan ug nag-awhag sa mga interesado nga moapil sa online Bible study. Sumala sa project leader nga si Dimitru Kalatlu, ang tumong sa inisyatibo mao ang pagpaminaw, pagsabot ug paghatag ug paglaom sa mga nanginahanglan. Gipasiugda usab nga ang matag mensahe gitanaw dili lamang isip digital nga komunikasyon, kundi usa ka oportunidad sa pagpakita og gugma ug pag-atiman sumala sa saad sa Biblia nga ang Dios duol sa mga masulug-on ug adunay kasing-kasing nga nagkinahanglan ug paglaom. Pinagi sa Hope 365 ang mga individual makakonect pinagi sa link o QR code aron makapangayo og pag-ampo, pangutana ug makadawag og espirituhanong giya nga nagpalig-on sa pagtuo ug naghatag og kahayag taliwala sa kalisod. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN o Adventist News Network sa Facebook o website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakailap kay sa balitang international, ikaw ako mahatagan og paglaom sa mayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sa sunod higayon kini si Reman Apa alang sa MISPA International. Kini nagpamatuod nga ang Iglesia Adventista usa ka pagtulunan nga konektado sa tibuok kalibutan. Daghang salamat sa paglaom, Reman Apa. Sa laing bahin, nagkalain-lain ang mga nagtrending online sa atong mga social media pages. Apan aduna gayoy mga video clips nga makapatandog sa atong mga balatian o makapukaw sa atong mga kasing-kasing. Sige paglaom, Ilya Pido, magasaysay nini. Nagtrending online ug nagdala og kaluoy dala kahingawa nga may dalang kalipay ang mga online netizens samtang almost 500,000 ang mitanaw sa video ug linibo usab ang nag-comment, apil na ang nag-share sa YouTube, Instagram ug Facebook. Unsay anaa niini nga video? Ato kining sutaon. Si Punch
kun usa ka baby monkey nga natawo ni adtong Hulyo 2025 sa Ichikawa City Zoological and Botanical Gardens sa Japan. Human siya matawo, gi-abandon siya sa iyang inahan. Busa, ang zoo staff maoy nag-atiman niya 24 hours kada adlaw. Tungod kay wala siya makadawat og maternal love, gihatagan siya og stuffed toy aron naa siya kahupayan. Nahimo kining iyang suod nga kauban, permi niya gikugos og dalabisan asa siya moadto. Ang video niya nga nagkupot sa dulaan ni viral sa social media og nakatouch sa daghang tawo. Nagpahayag ang zoo nga normal ra kini nga behavior sa orphaned monkeys. Ang dulaan makatabang sa iyang emotional development samtang nagdako siya og giandam nga makisagol sa ubang unggoy. Kini nagpakita lamang sa gugma og pag-atiman sa Dios sa tanang iyang binuhat. Ang mga unggoy adunay talagsaong kaalam, taas nga social complexity ug espesyal nga pisikal nga abilidad nga angay sa pagpuyo sa mga kahoy. Ang Biblia nagaingon sa Job 12 verse 7 to 10, apan mangutana sa mga kahayupan ug sila magtudlo kanimo, sa mga langitnong langgam ug sila mag-asoy kanimo, o sa mga pada sa kalibutan ug sila magtudlo kanimo, ug ang mga isda sa dagat magpahibwalo kanimo. Kinsa sa taliwala ni ining tanan ang wala makahibalo nga ang kamot sa Ginoo mao ang naghimo niini? Anak sa iyang kamot ang kinabuhi sa matag buhi nga butangog ang gininhawa sa tanang katawhan. Ako si Ilya Pido, binuhat sa Dios nga may katuyuan ug nagdala kanimo og paglaom pinaagi sa iyang gahom. Atong ibalik sa atong kapaglaom, Reniel Capon. Daghang salamat sa maundanong pahinumdom kapaglaom Ilya Pido. Sa pagbalik, atong sayron ang mga bagong napiling lideres sa Adventist University of the Philippines. Mission reach sa Southeastern Philippine Union Mission pinaagi sa mga delegado sa South Philippine Adventist College. Og silipon ta ang mga kabag-uhan ug mga programa sa paglaom sa Hope Channel South Philippines. Kiniguban pa atong atangan human ining pahinumdom. Daghang salamat ni ana nga pahinumdum. Mga duta mga kapaglaom, sugdanta ang atoa nga pagpanagtigom. Apan sa dili pa nato tiguman ang maong mga kalihukan ato sang igmato ng ato mga kaugalingon sa nagkalain-laing modus online. Unsa may tibayilhan nga na-scam ka? Unsay angay batnan aron nga luwasta sa dakong disgrasya sa pagpangilad online. Sa taon-taon mga senyales sa pagpangilad, pinagay sa atong police officer, Police Lieutenant Alkaizer Ibrahim, Chief Digital Forensic Laboratory sa Philippine National Police Regional Anti-Cybercrime Unit 10 via Zoom. Magandang tanghali po, Police Lieutenant Sir Ibrahim. Kamusta Good po afternoon, ma'am. Magandang tanghali din po. Yes po. Sa panahon ngayon, ang dami nating ang dami po ngayong mga scams. Paano ba natin malalaman kung ito bang transaksyon ay scam? Pag-stick po tayo doon sa basics na
mnemonics ng word na scam, S-C-A-M-M. S is skeptical, it seems too good to be true. And then C, it communicates or contact you out of nowhere. And then for A, it asks for different information. And then M, usually ang usapan is, it always involves money. So that's scam. So it's skeptical, contacts you out of nowhere, asks for different information, and money is involved. Oh, That's yan. That is scam. Sir, ano ba yung kadalasang mga modus online na malalaman natin na ito ay scam? Usually, sa ngayon po is medyo nag-upgrade na ang technology. By that din, lumalabas din is gumagamit na rin sila ngayon ng artificial intelligence, to which ang pinaka ginagamit na technology ngayon is yung deepfake. So, sa ngayon actually is meron tayong bagong modus operandi, and which is yung tinatawag nating deepfake investment scam. So, ito ay isang uri ng online fraud kung saan yung cybercriminal ay gumagamit ng artificial intelligence para gumawa ng fake videos, images at audio ng mga kilalang personalidad, tulad ng mga celebrities, mga politicians, and then lumalabas ito sa mga ads sa social media. So lumalabas siya, itong mga videos na parabang itong mga ay nag-i-endorse sila ng trading platform. Pero sa totoo, hindi nila alam na ginagamit ang kanilang mga mukha at boses. So dahil kilala itong mga tao, nagtitiwala yung publiko. So kapag nakapagpadala ka na ng pera, doon mo na lamang marirealize na scam pala. Ayun. At kadalasan, hindi mo na ito mababawi. Ayun po. Dapat we need to be extra careful kasi laganap na ngayon ng mga AI sa ating online. So, Sir Ibrahim, madami na pong mga tao ngayon ang na-scam. Ano po ba yung dapat gawin ng na-scam? Ano po yung unang-una niyang gagawin kapag siya ay na-scam? Kapag sila ay na-scam, unang-una, before ka ma-scam, prevention is better than cure. Una is, you should always verify everything. So kung may mga offers sa inyo, you verify first. You verify at the official website or sa mga press releases. And then you check at the SEC at BSP advisories. And then huwag maniwala basta-basta. And then be skeptical sa mga possible na guaranteed profits. Ang general rule natin is, if it is too good to be true, then it is too fake actually. So pag sila'y mga na biktima ng ating mga scammers na to, nakipag-ugnayan po sila sa amin sa himpilan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 10. Kumuha sila ng screenshot ng lahat ng mga transactions na nagawa nila with the scammer, and then we will help them out resolve this conflict. Ayan, maraming salamat po, Mr. Alkaiser. And madami pong sa iyong tugon kanina na ginagamit ng mga scammers ngayon ang AI. Gumagamit sila ng mga identity ng mga tao. Ano ba yung dapat gawin namin na maprotektahan namin ang aming mga identities? Importante po na wag tayong mag-submit ng ating mga pictures sa kahit anong platforms. For example, recently umuso ang daming mga pinapatrending ng mga scammers or ng iba't ibang platforms na hinihikayat yung tao na mag-send ng kanilang mga pictures to the artificial intelligence platform, mga AI platforms, tulad ng halimbawa gumagawa ng caricatures. So upon sending your picture actually is binibigay mo na yung biographic profile mo na generate ng AI para ma-produce ang caricature mo. But at the same time is yung pictures mo na yun is pwede na siyang magamit anytime ng ating mga scammers kasi registered na siya sa platform ng artificial intelligence. So wag tayo basta-basta mag-submit, magbigay ng ating mga pictures online, protektahan natin ang ating mga sarili, and lalong-lalo na sa social media if it is possible, kung hindi naman tayo public figure,
panatilihin natin yung privacy ng ating mga post. So, i-lock natin ang ating mga profile and then i-limit natin yung mga tao na pwedeng maka-access ng ating mga informations. At wag tayong magbigay ng mga sensitive informations natin kahit sa anumang mga platforms na unverified. Ayun po. How about yung pag-click ng link po? Isa din po ba itong ways na pwede tayong ma-scam? Tama po, kasi ang ginagawa po ng mga scammers nowadays is nilalagay nila sa mga ads and then usually makikita natin sa baba may mga links yan. So, itong link na to ay tinatawag nating mga phishing links, whereas pag ating binuksan itong mga link na to ay magli-lead into the scam platforms na huhutin yung ating informations online and then magagamit siya sa mga scamming activities or i-debate tayo to invest into something. Ayun, maraming salamat po, Police Lieutenant. What can you say sa mga nanonood natin ngayon? Sa ating mga viewers today, nasa panahon tayo ng digital age, awareness is protection at critical thinking ang pinaka-epektibong sandata laban sa scam. So mula sa aming himpilan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 10, hinimok namin ang lahat na makipagtulungan upang masugpo ang kriminalidad sa cyberspaces at manatiling safe ang lahat online. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat po, Police Lieutenant Alkaizer Ibrahim. Saludo po kami sa inyong serbisyo. Anita, mga kapaglaom, sa headquarters sa Iglesia Adventista sa Southeastern Philippines. 1,277 kakasing-kasing alang sa usa ka kusgan nga misyon. Midanag ang South Philippine Adventist College sa kusog sa pagtuo o panakiusa samtang gipadasig ang mga delegado sa Mission Reach 26 orientation aron sa pagserbisyo, pag-alagad o pagpadayon sa misyon. Mga higala, ani ang report. Ikatap ang espiritu sa panaghiusa og misyon samtang gipundok sa Southeastern Philippine Union Mission ang 1,267 ka mga delegado gikan sa Davao Mission ug South Central Mindanao Mission alang sa Mission Reach 26 Orientation Seminar. Gipahigayon kini niadtong Pebrero 14 adlawng igpapahulay dito sa South Philippine Adventist College Alumni Church sa Camanchiles, Matanao, Davao del Sur, ubos sa pagdumala ni Pastor Rene Rosa. Sa maong ihap, ang Davao Mission nagpadala og 512 ka mga delegado gikan sa 322 ka mga simbahan, samtang ang South Central Mindanao Mission adunay 13 ka mga delegado, lakip ang mga pastors og mission workers. Gipanguluhan usab ni CEPUM President Pastor Danielo D. Palomares ang mga administrador, direktor o staff aron andamon ang mas lapad nga pagministeryo pinaagi sa NDR-IEL. Sa maong orientation, gipasiugda ni Pastor Raul Imnase ang kahinungdanon sa total member involvement. Diin ang matag membro sa simbahan gitawag nga mahimong aktibong disipulo o misyonero pinaagi sa personal nga pagsaksi, community service o digital evangelism. Samtang si Pastor Arnel Gabin nagpasabot nga ang Mission Reach 26 kabahin sa mas lapad nga REAPS discipleship strategy nga nagtinghua sa pag-abot sa mga dapit o katawhan nga wala pa maabot sa mensahe sa ebanghelyo. Sa katapusan, naghatag og makapadasig nga mensahe si Pastor Palomares nga nag-auhag sa tanan nga magpadayon sa misyon uban ang pagtuo nga ang kaluwasan usa ka buhat ni Kristo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Kini si Kyle Pleños Masarate alang sa MISPA Live News and Commentary. Salamat ug ang Diyos magapadayon sa paggiya sa atong buhat sa komisyonan diha sa Davao Region. Manghigala og kapaglaom, ang Hope Channel South Philippines kanunay nagahatod kaninyo og programa nga magapadasig ingon man nga magapawala sa atong mga kalaay sa kinabuhi.
Atong sayron ng mga ulahing balita gikan sa atong insider kapag laom Ilya Pido. Mga pangamusta, mga kapaglaom, niini nga semana unsay nga mga programa nga nakadani kanimo sa pagbangon sa kabuntagon. Giharanahan ka, giampuan, gidasig sa matag awit ug ingon man, gihatagan og rason aron imong makita ang mga milagro sa Dios sa kinabuhi. Yes, mga kapaglaom, mao kini ang among handom nga ikaw, ako ug kitang tanan makadagamtam og positibong mga paglantaw sa atong kinabuhi. Right on the spot, Novo Tiempo, ang official Hope Channel station sa Brazil, miabli sa iyang studio alang sa mga nagatuon ug nagadiskubre sa ilang mga pamaagi aron nga ang media evangelism muuswag sulod sa Southern Asia Pacific Division. Pinangunahan sa atong Hope Channel Director sa Hope Channel, Pastor Michael Palar, kauban ng atong station manager dinhi sa South Philippines, Pastor John Sir Joe Calibon. Ang SSD miadto og nag-usisa sa mga techniques ug stratehiya sa pamalakad sa Novo Tiempo. Atong gilauman nga sa pagbalik sa atong station manager, daghan ang atong magamit nga mga kaayuhan gikan sa Brazil. Sa aling bahin, ang panibaya sa Kabuntagon World magahimo og concert for a cause niining adlaw sa may 3:00 karong hapon. Kini agi og selebrasyon sa pagsaulog sa ika-12 nga tuig sa pagpanalangin sa programa. Tinguha sa maong konsyerto nga makakuha sang og mga partners aron mahatod ang hinabang sa mga biktima sa bagyong Basyang sa Iligan City. Among gihandom nga kita magtambayayong alang sa kadaugan batok sa tanang negatibong butang sa atong kinabuhi. Kini ang Beats of Hope. Padayon, Hope Channel, South Philippines. Nining tuiga, 2026, atong nasaksihan ang pagbayloay, pagbinalhinay o pagpiliay sa mga bagong pangulo sa atong mga institusyon. Sa miaging mga bulan, atong nahibalan nga si Pastor Jimmy Adil napili isip nga pangulo sa Adventist Medical Center College. Apan ang University of the Philippines mipili pod kaniya ato nga paminawan pinaagi niini nga balita. Formal nga gipresentar sa Adventist University of the Philippines ang ilang bag-ong napiling mga opisyal alang sa termino 2026 hangtod 2030 ubas sa temang On Ever Onward. Gipanguluhan ang bagong liderato ni Dr. Arceli Rosario, isip Presidente, uban nila Dr. Susie Jael, isip Vice Presidente for Academics, Dr. Jimmy Adil, isip Vice President for Student Services, ug Aileen May Silverio, isip Vice President for Finance. Sumala sa pahayag, ang ilang pagpili giilang nga usa ka pagtawag gikan sa Ginoo aron manguna sa UP padulong sa mas hayag nga kaugmaon nga nagasentro sa pagtuo, kahusayan ug serbisyo. Nagpahayag usab ang institusyon sa ilang paglaom nga mga bag-ong liderato magpadayon sa paggiya sa universidad ngadto sa kalambuan ug pag-alagad. Kini si Aljun Pagasian alang sa MISPA Live News and Commentary. Padayon kita sa pag-ampo alang sa mga desisyon sa atong mga lideres. Salamat sa report. Mga kapaglaom, usa ka ba sa nagatutok sa mga balitang politikal sa atong nasud? Apil ka ba sa naghatag mga opinyon sa mga napaminawan online? Nahimong saba ang media niini nga semana tungod sa first trial sa International Criminal Court apan alang kanatong mga Kristohanon aduna bay trial nga atong pag-aatubangon? Aduna bay kaso nga giakusar kanato? Og kinsa man ang atong manlalaban. Kini ang tagaan sa katinawan kauban ng atong Health Director og Alagad sa Dios, Pastor Judy Ben Cabil, kauban ni Kapaglaom Andrew Sineneng, dili lang sa MISPA Commentary. Salamat mga kapaglaom. Og niining semana atong saksihan, nadungog
o atong nakita sa atong social media ang pre-trial sa atong kanhing Presidente Rodrigo Duterte. O isip po sa kakristohanon mga kaigsunan, mga kapaglaom, atong sayron kung muagi mapunta ni ining gitawag og paghukom. O kung naata ni ana, kinsa man ang mga mugar alang kanato. Kinsa pod ang atong manlalaban or kinsang mu-accuse kanato. O alang ni ana nga topiko atong pagkahisgutan karon, makauban nato ang Health Director sa Southwestern Philippine Union Conference ug ang iyang kasinatian isip usa ka pastor sulod sa kadaghanang mga katuigan makatabang nato sa pagpasabot niini. Atong gi-welcome sa MISPA Commentary si Pastor Junibil Kabil. Pastor, mayong udto. Maing utong nga kanimo kapaglaom Andro sa tanan nato nga mga suking tiglantaw diha karon sa inyohang mga social media accounts o daghang salamat ani kapaglaom Andro sa nindot kay nato podron nga suhito nga atong hisgutan. Current event gyud no kay ang tibuok Pilipinas lang tingali ang nagbantay sa gakahitabo karon nga pre-trial confirmation o confirmation of charges diha sa The Hague no sa ato ang kanhiyang presidente. So nindot kaayo sad kay muhaom gyud pud ni sa ato ang suhito o atong isgutanan ni ining kautuhon. Og miani ni pastor og daghan nga mga komento, nagkalahi nga mga reaksyon og ang uban naghimo na og ilang kaugalingon nga mga paghukom og unsa man galing ang mahitabo. Pero alang nining atong topiko karon, kanus aba maabot pastor or naa ba ni moabot ba ni siya isip usa ka Kristohanon? Okay, alang sa atong mga kapaglaom no, ang Biblia is very much full of information nga sa diha ang tao nakasala na daay gihimo ang Ginoo nga iyahang mura ba og plano alang sa kaluwasan sa tao. Og ang usa niya na mao ang sanktuaryo. Ang sanktuaryo gipakita kini sa Ginoo ngadto kang Moses diha sa Exodo kapitulo 25 bersikulo 9, 40, 25 og ngani naghisgot ni nga sa pagpakita nga na kaniya sa copies of the things in heaven. Meaning copy, shadow ang uban nga gigamit ang iyang Hebrew word gyud ana shadow no. Ang shadow dili gyud kayo sama imong gilantaw imong anino, di gyud diha makita og unsa ang imong kagwapo. Kagwapo man ni kay ning akong tao pero di nimo kabailan kung kinsa. Correct, di nimo makita ang hulagway og ang giunsa pagka di nimo ma-describe ba og gwapo ba or pangit ang shadow. But anyway, mga kapaglaom, gihisgutan diha sa gipakita sa Ginoo kang Moses nga ang sanktuaryo maoy type katong type kining earthly sa mga butang sa antitype nga tuwa iha sa langit. So copy siya ang sanktuaryo sa yuta, copy siya nga dunay tinuod ana nga antitype nga tuwa sa langit. Og ang iyang serbisyo niya kapaglaom Andro naghisgot na nga dunay inadlaw-adlaw nga paghalad no halad og ang magserbisyo diha mao ang pare. Og unya doon na po'y tinuig nga paglimpyo sa sanktuaryo. Mauna na siya ang ato ang gitawag ron og typical, meaning typical type, earthly nga pag-cleansing of the sanctuary. Mauna siya ang paghukom sa mga nadeposito nga masala kay sa matag adlaw magdala ka sa imong halad inihaw dito, imo nang iwisik-wisik na sa pari dito sa ihang tabil og symbolically ang sala sa tao nga iyahang gikumpisal dito sa halad unya giihaw halad inihaw ang tawag ana karnero ba or kanding then na-transfer na ngadto sa sanktuaryo ug sa ingon niya na kinahanglan siya limpyuhan kay unsa kay bahol sa sanktuaryo no nga dugo guto so kinahanglan siya limpyuhan sa gitawag nila sa Hebrew nga Yom Kippur nanas mga Octobreges no ginasaulog nas mga Hudiyo. Cleansing of the sanctuary, it represents the day of judgment. Ang mga tao dili na sila mo trabaho, ang mga tao magtipok palibot sa sanktuaryo maghulat kung unsay ilahang verdict sa dito sa sanktuaryo sa Yom Kippur. So mao na siya ang adlaw sa paghukom. So buti pa sa pastor nga kana siya imong gisgutan karon nahitabo na siya sa una. Yes, and ongoing na siya bisan pagani sa mga Hudiyo karon. But sa New Testament kitang mga Kristohanon nagatuo kita nga ang kamatayon ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross siya na ang katapusan
nga halad inihaw. So wala nay halad-halad, wala nay tabil between holy place ug most holy place sa sanctuary services. Di man gyud nato madetalye mga kapaglawom no, kapaglawom Andrew tungod sa ka complicated og nindot gyud unta ni siya series. But ato lang sulay og summarize nga Para lang tayo picture, Pastor. Yeah. Saan siya? Oh. Ang kamatayon ni Kristo, mautos siya ang katapusan nga halad inihaw, meaning sa ato karon ang implication ini as New Testament Christians, muduol ta kang Kristo, magpalaban ta kang Kristo, siya mo'y atong abogado, siya mo'y ato ang either prosecutor or asa man ka ahaman bidapig ron ang nasod sa Pilipinas, either dito sa depensa o sa prosecution, siya ang abogado sa tanan nga makasasala. So si ang imong pasabot, Pastor, si Jesucristo na. Si Jesucristo na. Okay. Siya ang kordero or karnero sa Dios nga katapusang giihaw, siya ang halad karon nga siya kung imong tuuhan og imong dawaton, imong ikumpisal imong sala ngadto niya, nan siya ang magdala sa atong sala ug siya ra pod ang magpasaylo sa atong sala. Tanang tao ni siya, Pastor, wala ni siya exempted. Wala gyud siya gipili. Basta kay maubitaw na ang Juan 3:16 no, for God so loved the world that whosoever, kanang whosoever mga kapaglaom, wala na nagpili og tinuhan, wala na magpili og rasa, wala na magpili og dagway og ekonomiya nimo. Kay ngano, basta muduol ka ni Kristo, di gyud kaniya balibaran. Kinsa man pud ang moingon, Pastor, nga ikaw nakasala ka, kinahanglan ka nga mao ni imong silot. Of course, demand na siya sa balaod kay ang balaod mao man na siya murabag atong samin, panamina nato nga ang balaod moingon nga oy dili ka manapaw, dili ka magpatay, mao nay demand og kung imuhan ng lapason kamatayon gyud na siya. Og ang yawa actually dito sa sanctuary services sa panahon sa Yom Kippur no, katong Day of Atonement, paggawa sa labang saserdote dito na-represent nga na-transfer sa iha ang sala sa sanktuaryo, nga gideposito sa sanktuaryo. So he represents Jesus Christ. Mugawa siya, ug unya dunay kanding dito, nga mo to siya gitawag nga si Azazel, iyahang matransfer symbolically dito, iyahang gunitan ang ulo ato, matransfer symbolically ang tanang sala sa sanktuaryo, meaning ang tanang sala sa tao nga tuwa sa sanktuaryo nga nabalhin sa pare o gibalik ang pare nagrepresent ni Kristo o iyahanang gisangat sa ulo ni Azazel. Si Kristo sa panahon sa ato sa New Testament, atong ikumpisal atong sala ngadto niya, siya ay nagdala sa atong sala. Pero sa pagpadayag ni Kristo sa pagsugod sa 1,000 ka tuig, kanang gitawag natong millennium, ang yawa maoy magdala tanan og didto tanan sa iyaha ang paghukom tungod kay siya mangyoy prosecutor. Siya bay gapamasangil. Nganhi kanato nga angyan gyud tang mukuyog niya sa impierno kay mga makasasalata. Kana kapaglaom kung di nimo dawaton ang mediatorial work ni Jesus Christ mintras abli pa ang kaluwasan karon. Kinsa man pud unsa man po'y basihan ni Satanas, like for example mingon siya nga ikaw makasala ka, imong giilad to imong silingan. Unsa ana bay makita nga murag ebidensya? Of course, daghan jud kay sa Biblia. Ngani giangkon sa yawa kining kalibutan nato kapaglaom Andro nga iyahan ni naulipon na niya kay naulipon man ang tao sa sala. Mao man ay gisgutan ni San Pablo sa Roma no nga ang tanan nakasala o wa gyud limpyo dinhi. So ang tanang makasasala ulipon na ni Satanas. So gusto niya pribahan nga ang gingharian sa Ginoo, ang iyahang government which is based on love, founded on love, lisod na ayhon o lisod na tumanon. So munang iya gyud kang iakusar nga lisod kay na akusar niya Ginoo, lisod kay imong panggobyerno. Mao bitaw na nga nag-ingon ang Biblia po no si kuan man tingali ni Hari Solomon nga dunay dalan nga hayahay kayo pero ang iyang ending ani kamatayon. Din si Jesus Christ nag-ingon pod nga ang dalan sa kinabuhi sigpit pero ang dalan sa paingon sa impierno lapad hayahay. Kay ining kalibutan na di gani ta kaila og Ginoo medyo hayahay. Pero kung makaila ka Ginoo medyo daghag gidili. Kay ngano naa manggoy sundon nga balaod. Yes, naay kuan baka nang gauge ang Ginoo nga ni sa ato. So ang basihanan sa yawa ngano iha kang i-accuse nga dili gyud ka ang iyan maluwas is if you are not connected with Jesus. Nabay kalabutan, Pastor, katong gitawag bitaw nga mga libro. Yes. Katong sa tulo ka libro. Naay gisgutan sa Biblia no nga
sa panahon sa paghukom. Actually, ang paghukom, ang sanctuary doctrine kapag laom Andro, o sa atong mga kapaglaom, nag-root na siya sa gihisgutan sa Biblia sa pagluwas sa Ginoo sa tao. Plano sa Ginoo sa tao. Now, ni ana, dunay mga events, no? Dunay mga time frame nga gihisgutan sa prophecy, o ang ending ni anang 2,300 days nga gihisgutan ni Daniel 8, nag-ending na siya sa 1844. O kanang 1844, ang atong first nga pioneering Adventist, no, sila ni William Miller, nagisgot nga gi-cleanse na sa Ginoo ang sanctuary sa langit. Ang cleansing diha actually was dili nga kay naay hugaw og langit, kay wa may makataong hugaw makasulod sa langit, wa may hugaw dito sa langit. Ang libro, ang record sa libro nga gisgutan ni Daniel, gisgutan ni Malakias, gisgutan sa pinadayag nga dunay mga libro sandumanan, libros kinabuhi ug libros kamatayon, mao toy gihinluan. Ang paghinlo dito is gidetermine kung kinsa tong suod sa Dios, suod ni Kristo nga siya mo'y atong abogado karon, kung siya nagsalig diha sa pagtuo nga ang kamatayon ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross mo ay makaluwas igo para niya nan ibutan siya sa libros kinabuhi. So ang mga libro, ang sulod na is mga pangalan? Pangalan nato kanan. Okay. So wala diha gilista ang utang. Aw tingali og naa kay utang wala nimo bayari, nabutang na sa libro sandumanan kay tanan nga ginahimo nato gibutang sa libro sandumanan. So gikan sa libro sandumanan mo to ilang gina-check ba ato ning minuldiho na kaning ato ang pagsabot. Gina-check karon Andro Sinining. Kumusta ni si Andro? Nangayo binig pasaylo sa iyang sala. Kung nangayo, hala sige forgiven. Kay forgiven na siya, ibalhin siya sa libros kinabuhi. Judibin Kabil. Uy, wala nangayig pasaylo. So wala nakig-suod ni Ginoong Hesus. Wala niya gi-avail ang ministration, ang pagministeryo ni Ginoong Hesus dito sa langit ng sanktuaryo. So unforgiven na ang ihangalan ibutang po sa libros kamatayon. So mao ni siya karon ang atong gitawag nato inato lang niya, inato dili ni siya kinahanglan manigtaas nga oras. Okay, kinahanglan manigtaas nga oras. So mao na ang gakahitabo sa judgment karon sa langit. Now karon ang usa sa mga exciting pangutana may tugod ani kung kanusa ni siya mahitabo. Of course, mga kapaglaom, ang Biblia naghisgot no based sa 2,300 days nga prophecy ni Daniel, nagsugod ang second phase sa trabaho ni Kristo. Kay si Kristo, while sa wala pa natapos ang 2,300 days, siyang atong abogado. Abogado kay bawta murabag si Kaufman. Nicholas Kaufman nga kay siyempre ang prosecutor mo umuntong na masangil. Ang depensa dunay abogado pod ang depensa. So mura ba siya si Nicholas Kaufman nga siya karon ang nangabugar kanato. Moingon ta, Ginoo, pasaylo ako sa akong sala kaganiha kay nakapamaka ko. Si Ginoong Hesus muadto ngadto sa aman ko pasayloan as Pastor Kabil kay namakak siya nangay isag pasaylo ang akong kamot na ay bangag gipakamatyan ko na siya. So he is acting, Christ is acting as our lawyer. Pagka 1844, pagkatapos gyud sa 2,300 days, din gi-cleansing na ang sanctuary, mao na siya ang typical Day of Atonement, ang Yom Kippur sa Jewish sanctuary, ni sulod si Kristo sa ikaduha na po niya nga trabaho. Nga mauna ang pagsugod sa paghukom, nang abli na siya libro, nagsugod na siya sa pagpanghukom, giuna niya ang katong mga magtotoo. Sumala na ni sinulat ni San Pedro. So, ingon ka ni San Pedro diha, kung lisod man galing maluwas ning nagtuo ni Kristo, how much more sa dili magtuo? That's why very important kay makapaglaom ang atong relasyon sa atong abogado karon nga mao si Kristo, kay second phase na siya, meaning nang hukom na siya while abogado siya nato ron, siya pod atong maghukom, dili ba ni kanang advantage kay sa ato nga atong abogado mao ra poy atong maghukom. Avail mo anak makapaglaom niya nang mao nga pribilehiyo kay nato. Pakigsuod mo nga na kang Kristo. So karon ba nga mga panahon, Pastor, kanang panahon na ba karon sa pagpangandam? Yes, of course, mga kapaglaom. Kung saan nato, unsay buhaton nato, samtang kita nangandam. Nani, na ako'y teksto nga ibilin nga na ninyo, tingali katapusan na ni kapaglaom Andro. Mateo, Kapitulo 7, 21 nga 23. Gingon ri ha, unsay atong himuon aron ta mangandam. Dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Timani ha, walay tinuohan ron nga wa magtawag sa Ginoo. Ginoo gyud ang gitawag. Gawas og satanism ang imuhang gisimba. So yawa ang gitawag, pero tanan nga Christian church nagtawag na sa Ginoo. Pero unsay giingon sa Ginoo? Dili tanan nagtawag nako
makasulod sa nga sa langit. Kinsa naman, siya lamang nga nagahimo sa kabubuton sa akong amahan nga naa didto sa langit. Kabubuton sa amahan. 22, nang reklamo tong naghimo ha, nagtrabaho. Kana bang righteousness by works? Kana bang ilang una-una nga ang ilang pagkamatarong mahimo lamang maangkon nila kung ilahang paningkamutan. So, ingon sila, sa diha mo abot ang adlaw sa paghukom, daghang mo ingon ngan hinako, Ginoo, Ginoo, gigamit na mo imong ngalan. Among gipang abog ang mga daotan, naghimo mig mga milagro. Pero ang 23, niya ang key diri. Ingon si Ginoong Hesus, og unya ako magaingon ngadto nila, kinsa mang nila, katong nagtawag niya Ginoo, Ginoo, katong nagtrabaho kunuhay sa buluhaton nga gisugo sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, magaingon ako kanila, wa ko kaila ninyo, pahawa mo sa akong atubangan. Notice niya pag yun, gidescribe sila sa Ginoo, you wicked people. Katong naghuna-huna nga ang ilang trabaho, nagsuportar sila sa buhat simbahan, nagsuportar sila og unsay gimando sa ilang mga pangulo. Daghan ilang gihimo sa church. Daghan niya nag-amot. Kamot. Oh. Pero ginganlan sila og wicked people. Ngano man kay ang description sa Ginoo sa ila, wala ko kaila ninyo. Ang pulong manggod kapag laom adro kanang pulong nga kaila gikan sa Greek word. Play of words ta gamay ha. Root word. Ang Greek word sa new K-N-E-W is ginosko. Ang pulong nga ginosko, it denotes, ang iyang deeper meaning is relationship. So, niingon sa Ginoong Hesus, pahawa mo sa akong atubangan kay wa ko'y relasyon nga naha ninyo. Put niyang ipasabot, gusto sa Ginoo ang relational o relationship ngadto niya. Makigrelasyon kita. Dili kay tapaw-tapaw lang. Makaila lang ta Ginoo mga kapaglaom kung dunay kalamidad, dunay gani bagyo, ay grabe gyud kay natong duot ug ampo, dunay gani linog unsa bang nga kalamidad, ayha patamo dos Ginoo ang Manang usay makaingon ta nga usay panalangin kung maabot ang mga pagsulay. Correct. Kay makatawag ta sa Ginoo. Yes, of course. So, mao ni sa mga kapaglaom no nga importante sa Ginoo manggod ang relasyon. Nga kung ahatan niya ipaadto, unsay iyang ipahimo ngan hinato, we do it with love. Kay mao na ang pundasyon sa Ginoo. So, niining iyang paghukom, importante nga nakaila ka ug nakaila siya nga na nimo. Ang but ipasabutan na naa kay relasyon ngadto niya, naa tay relasyon, naa siya relasyon nga hinato. Iyon ani maguna kapag lawom Andro, last point nako. Kana nga relasyon is not an ordinary relationship. Kana bang nakaila lang ka ana nga tao, wala kay relasyon. Kaila kas ngalan. Kaila kas ngalan. Dili bot ipasabot nga nanamoy relasyon. Ang relasyon nga gihatag diri, ang iyang description aning ginusko is intimate. Kanang intimate mura ba og relasyon sa banag asawa? Nga ang banag asawa magbugno, mag-away. Yes, kamong mga minyo diha, naagyo na siya nga naana siyang atong kasinatian. Apan sa atong pag-away, sa ato pagbungol, dili bot ipasabot nga nagdiborsyo na ta. Dili bot ipasabot nga nagbulag na ta. The same is true sa atong relasyon sa Ginoo. Daghang panahon nga atong pasangilan ang Ginoo sa kalamidad, sa atong suliran nga nasinati gitugot sa Ginoo, atong awayon ang Ginoo. Pero wala gyud ang Ginoo mihawa mitalikod ngan hinato. Dili pud ta mo talikod sa Ginoo. That kind of relationship which is intimate mo nay but ipasabot ni ginusko kapag laom Andro. So sa adlaw sa paghukom mga kapaglaom, very much important to avail of God's two-face ikaduha nga face sa iyahang pagtrabaho. Siya karon ang atong nagpabilin nga abogado, siya karon usab ang atong maghuhukom. So kung suod tangan ha niya, sure ko kapag laom Andro, luwas yuta. Clarix. Okay, daghang kay salamat Pastor Kabil niya na nga pagpasabot mahitungod niini ato ang investigative judgment. Mga kapaglaom, kung nabitin ta nini nga topic, pwede nato ditun-an sa atong mga kaugalingon o ang ato ang kaming nga paghukom sa pagkakaron ato siyang pwede nga mapangandaman aron kita nga mahimong andam o mahimutang maluwas nini nga mga paghukom. Daghang salamat usab mga kapaglaom, among ibalik sa atong kapaglaom Analiza o kapaglaom Renier. Kini lamang nagpahinumdum kanato nga sa tanang adlaw kita magpasalamaton kang Hesukristo nga adunay nga kanunay nagpataliwala kanato alang sa itong mga kasaypanan. Duga nga kasaba sa social media apan sa maayong balita. Si kapaglaom Elia Pido magabalik sa Good News Pilipinas.
Pilipinas. Nasayod ka ba ni ining programang Sagip Saka Act or Republic Act 11321? Kini nga balaod usa ka dako nga tabang sa atong mga magsasaka ug mangingisda tungod kay gitugutan na sila nga diretsyong makabaligya sa gobyerno. Wala nay agi sa middleman o public bidding. Pinaagi niini, mas taas ang presyo sa ilang produkto, mas paspas ang proseso sa pagbaligya ug mas sigurado ang ilang merkado. Dili na sila maglisod pangita og buyer kay ang gobyerno mismo ang moangkon sa ilang ani ug huli. Dili lang kana, ang Sagip Saka usab naghatag og daghang oportunidad sa mga mag-uuma ug mangingisda. Gipadali usab niini ang proseso tungod kay pwede na ang direct procurement, mas gamay ang red tape ug ang mga accredited nga grupo pwede na makigsabot direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Labaw sa tanan, gipasiugda niini ang lokal nga production ug food security. Diin ginauna sa gobyerno ang pagpalit sa lokal nga produkto. Aron makasugod, kinahanglan lang nga magparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System o FFEDIS o ubang DA Registry. Bantayan ang mga oportunidad ug mag-andam og proposal. Ug sama sa giingon sa Biblia, Galacia Kapitulo 6 versikulo 7, ayaw kamo pagpalimbong. Ang Dios dili mahimong talamayon. Kay ang bisan unsa nga ginapugas sa tawo, mauusab ang iyang aanihon. Busa, kung kita magpugas og hustisya, pagtinabangay o paglaom sama sa tumong sa Sagip Saka, sigurado nga ang atong aanihon mao ang panalangin, kalinaw o kauswagan alang sa tanan. Kay sa Sagip Saka, kita sa magsasaka sigurado, pagkaon sa Pilipino protektado. Padayon kita sa atong mantra, ako ay Pilipino, makabayan, makatao at makadiyos. Mga kapaglaom, samtang atong gi-enjoy ang bugnaw nga panahon niini nga semana, ato na usab sa taon ang klima, hangin ug temperatura sa sunod nga mga adlaw. Ato tarawon ang klima sa atong lugar, anaway posibilidad sa pagulan, pagbaha o pagbagsak sa temperatura. Ug unsay angay buhaton aron mabantayan ang seguridad ug kahimsog. Celia Pido, sumispa nahon. Happy Sabbath mga kapaglaong. Praise God for bringing us safely into a brand new month. As we welcome the first week of March, let's stay informed and prepared for the weather ahead on March 1 to 7, 2026. Will it bring intense heat or refreshing rain? Let's find out and make sure we're ready for whatever comes our way. Starting on Sunday, the forecast maximum temperature is 32 degrees Celsius. Conditions are expected to be generally fair with minimal cloud cover. No significant rainfall is projected. On Monday, temperatures will increase to 33 degrees Celsius. Skies will remain mostly clear to partly cloudy. Dry conditions are expected to persist throughout the day. For Tuesday, the maximum temperature stays at 33 degrees Celsius. Weather conditions will continue to be stable and dry, with limited cloud development and no anticipated rain showers. By Wednesday, temperatures slightly decrease to 32 degrees Celsius. Expect generally fair to partly cloudy skies with continued dry conditions. On Thursday, the temperature rises again to 33 degrees Celsius. No major weather systems are expected to affect the area, maintaining dry and warm daytime conditions. Heading into Friday, the forecast high is 32 degrees Celsius. Weather remains consistent with mostly fair skies and no significant precipitation.
Finally, on Saturday, temperatures increases to 33 degrees Celsius. Conditions are expected to stay generally fair and dry, with sustained daytime heat and minimal chance of rainfall. Overall, from March 1 to 7, 2026, the area will experience stable and predominantly dry weather conditions, with daytime temperatures ranging between 32 to 33 degrees Celsius, limited cloud cover, and no significant rain activity expected throughout the week. The sun will set on Friday and Saturday at around 6:04 p.m., giving us a little more daylight to enjoy the afternoon glow. Ever wonder why it feels hotter even when the temperature is just 32 or 33 degrees Celsius? That's because of the UV index. When it's high, especially from 10 a.m. to 3 p.m., your skin can burn quickly, even if the air temperature doesn't seem extreme. That's why sunscreen, shade, and proper protection are important during peak hours. Hugot panahon na pod kita, mga kapaglaom. Tanawa ang signs, ayaw sigig ingon og pareha sa kainit sa adlaw, kung taas na kayong temperature, dili na dapat ipugos. Ayaw ignore ang peak hours kay mura pud na sa red flags. Makasunog sa imong panit o sa imong kasing-kasing. Piliya ang sakto nga oras o ang sakto nga tawo, aron safe ug happy ang imong adlaw. As it says in Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Just like we protect our skin from the harsh sun, we must also protect our hearts from harmful influences. Fill it with what is good, true, and wholesome, and you'll walk in wisdom and peace. And that's the latest weather update, mga kapaglaom. As we begin this new month, may we continue to shine even under the heat of life's challenges. Mga kapaglaom, I am Ilya Pido, nagapahinumdum. Maskin unsang panahon, pahiyom. Kay kita may Ginoo, rason ng matag adlaw, matahom. Diri lang sa Mispa Nahon. Daghang salamat kapaglaom Ilya sa weather update. And protect gyud dapat atong kasing-kasing. Yes. Dili gyud tayo nga ako ni dili kailangan gyud makita natong signs. Yes. Nga dili na ni pwede, 'di ba? Init ta kay ni. So di magdali lang yun. Dili magdali. Yeah, kung makadawat atong na makita ang signs, dapat nabuta mo decision. Yes. Dabig ang sign diha kay do not jump, pero ning jump gid ka tanawa nasakitan, wala na protect ang imuhang kuan, 'di ba Ilya? Yes, kapag laom so it's important na maging self-aware dili ra jud magpadala sa fairy tale kunuhay no. Dili dapat magpadala sa feelings, dapat objective jud ta. Ayun. And most especially always lang jud, kapit sa Ginoo. Kapit. Kay siya jud mo giya sa atong tanan. Right. We are so happy that this is your first Miss Manahon. Yes. And we welcome you to the family. Thank You you were so always much. a family before pa, pero it's nice to see na upat-aputa diri. Oh, patapunta balik ka po. Complete na jud. Yes, complete na ta. And Kuya Andrew ba, kaganina sa atong news you can use, it's really, really good that we discuss this online scam. Okay, uso mo na karon. Daghan na kayo nga nabiktima ani. Nakoy mga kailang dili ko mag-mention pero murag din abot siya 500,000 iya ha. Until karon ginabayaran gyapon niya. Yes, ako ra pa ningon. Dili sekreto ra gyapon. Ang sakit ana kung katong kwarta ha, dili pa gyud iya kanang giutang pa gyud. giutang mo na siya. Giloan pa gyud to. Wala gid. Pero mo na nga kato si pulis ganina, naghatag man siya og mga pahinomdom, mga pamaagi kung saan natong malikayan o ginautunta nga mahinomduman po to sa atong mga kapaglaom. Yes. Nga sa gayto yang ingon, kung too good to be true, kinahanglan na ka mabalaka na ka na. Yeah. Kung mangayo na gali og mga impormasyon sa imuhang kaugalingon, samot na gyud na. Samot. Og ang pinaka big deal og mangayo na siya og kwarta. Kana involves money. Na gyud na So siya. parehas ra gyapon let's look for the signs. Signs. Mga red flags. Para dili ta maskaman. Kaya Reniel, na-scam na ka? Wala, scam na good. Na-scam na ka? Tabi? Pero at least gamay ra nga kwarta pod. Pero ma-consider baga pon nga scam nga muna imong gi-order pero ang abot di mao. Scam gyapon na. Scam gyapon.
As long as nagbayad ka. Okay ron tato kung ang imong gibayad ubos nga amount kumpara sa produkto nga niabot mo. Murag okay na siya nga scam. Yeah. So dili na to kalimtan mga kapaglaom ang atong abbreviation sa scam. Kung skeptical ka, too good to be true, medyo mapraning na tana. And ang A, ang C, pag it communicates you, that's the time nga usa po na siya nga sign. And of course, kaning ask informations. Ask information. And the last one is it involves money. So skeptical, communicates, and then ask information and especially about money, then mga kapaglaom, that is scam. Pero napay lahi nga mga paagi sa scam. Kada itong isgutan karon, Kana. kwarta man na siya. Yes. Pero napay uban nga daghang pamaagi sa scam para sa nang naghulat siya. Ay, Unya ang iyang gihulat wala din ning abot. na scam. So sa gyapon na siya sa pamaagi sa scam. Aray. Og nagyapoy mga pamaagi pod nga malikayan na siya. Kato gyapong signs. Science. Oh, mo gyapon to. So kung na-scam sa money, napoy-scam sa atong love life. So pares na pud na siya sa online pud no, connected gyapon siya sa cybercrime. Nakamanggoy mga tawo karon nga gakuha pud og identity. Yeah. So nakoy mga kaila nga abi nilag mao di na siya pero wala man gud sila nag video call, wala pa nag-meet. Pero pagkahibalo day pagkadugayan dili day mao to ilang ilang nakastorya for sometimes how many months, how many years pagani. So ang mga kapaglaom, we have to be very careful with the people we meet online. Right. So we need to be sure nga ato ang ginasuryahan, ginachatan, meet online is valid no na mao jud na siya ang tawo nga atong ginamit. So mana kapaglaom. O mga kapaglaom ating hinumduman nga kung maghisgot ta gugma, sure gud ta nga di ta maskam kung ang atong gugma atong idalit ngadto sa Ginoo. Amen. Nayod. Mga kapaglaom, og mao kadto ang nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsoon, Andrew Sinining. So gilaron nga magkahatag kinatong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom, Annaliza La Victoria. Kami kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig ibabaw sa matag usa ka nato. Kini inyong kapaglaom, Ilya Pido. Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Kining ubos nga igsoon, Riniel Capon. Hangtod sa sunod gayon, may our Heavenly Father who watches over us Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.